2, 3, let's go. So, good afternoon guys. Naisipan ko mag-record kasi para magbigay ng kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng pusa base sa experience ko. So, I've been into cats for almost 3 years na rin. So, magto 3 years na rin ako nag-aalaga ng pusa. So, naka-experience na ako ng UTI, common flu, LBM, yung walang ganang kumain. So, pinaka-tragic talaga sa akin is yung UTI kasi namatayan ako. So, first is, i-discuss natin yung mga common na mga sakit like LBM. Una tayo sa LBM. So, bakit ba nagkakaroon ng LBM? Especially sa kittens. So, base sa mga experience ko, nagkakaroon ng LBM ng kittens dahil madumi yung kinakainan nila. So, make sure na hinuhugasan nyo palagi yung kinakainan ng kittens kasi sensitive pa yung tiyan nila. Next one is yung nagpapa-bottle feed kayo or force feed kayo gamit ng ibang gatas aside sa dede ng ina. Kasi minsan yung isang mother cat is ayaw magpadudo ng anak. So, ang ginagawa ninyo, bumibili kayo ng Nestogen, which is para sa akin mali. Kasi ginawa ko yan. Hindi talaga suitable yung Nestogen. Kung pwede naman kayong bumili talaga ng goat's milk, yung Papi Sure. Yun talaga yung recommended ng vet sa akin dati kasi meron din akong binatal feed dahil nasisaryan ang baby namin. Kasi nanganak siya or nabuntis siya at an early age of 8 months. So, hindi pa talaga siya pwede sana mabuntis. Pero hindi namin nabantayan kasi dalawa pa yung cats namin that time. So, nabuntis siya. So, unang factor is madumi yung kinakainan. So, dapat hugasan, sabunan, pero dapat banlawan mo rin siya ng maayos. Pangalawa is maling pagpapadudo sa kanya. So, wag niyo muna siyang paduduin kung nagdududo naman siya sa mother. Especially pag caring naman yung mother. Pag hindi caring yung mother at kailangan yung mag-bottle feed, kailangan yung bumili ng recommended na gatas. So, pangatlong reason kung bakit is maaga kayo nagpapakain ng wet food. So, dati, guilty ako dyan. Ginawa ko yan. Napakain ako ng wet food. Kasi nga, nagtatrabaho ako. So, wala akong oras. So, hands-on ako sa mga pusa. So, nagpapa-wet food ako, yung kitten. So, which is, yun din pala yung reason kasi nagbabago sila ng parang hindi pa kaya ng tiyan nila. So, kung kayang-kaya nila namang gawin, magluto kayo ng fish, tapos himayin, lagyan ng sabaw konti para hindi safe pa sa tiyan ng kittens. Kung gusto na naman, chicken, tapos lagyan nyo ng gulay para masanay, like kalabasa. So, pwede yun siya. So, pangatlo na yun. Yung maaga tayo nagpapa-wet food. Ang pang-apat naman na reason is yung dahilan ng pagtatay nila is anong tawag nito? Naninibago sa pagkain. So, nag-change tayo ng food. So, kitten or adult, pag nagbabago ng wet food or cat food, is naninibago din yung tiyan. Hindi sila sanay. So, normally sa mga pusa, mahilig sila or madali silang magsawa sa pagkain. So, minsan, nag-iiba-iba tayo ng approach or iba-iba ng pagkain. Depende sa inyo kasi yun ang experience ko sa akin. Nagsasawa sila. So, yun. Royal Canin dati, tapos nag-special cat urinary ako sa mga adult. Tapos, ayun na naman nila. So, change na naman ako. Pero, ganun lang. Yun lang yung tatlo dati. Pero, ibang topic naman yung about sa pagkain. Tapos, yun. Pero ngayon, hindi na ako nag-special cat. Depende kasi yan sa atin. So, ano bang gagawin natin pag nag-LBM? So, yun yung para sa akin mga 4 na dahilan ng pag-LBM. So, maduming pagkain or pagkainan. So, hugasan natin every meal. So, kung 2 times kayo, 2 times nyo rin hugasan. Tapos, pagsabunan nyo, banlaw mabuti.
Pangalawa, yung sa kittens, not recommended yung gatas, mga Nestlgen. Kung pwede, goat's milk na Papi Sure. Proven and tested ko yan, maganda sa tiyan. Pangatlo, yung change of food. So, yung pabago-bago ng food. So, hindi sila nasanay. So, yung maaga tayo nagpapawet food sa kitten, yun pala. Then, pang-apat, yung naga-change ng food sa adult. So, ang last pala is yung virus. So, pag tinamaan ng virus yung pusa nyo, like yung panleukopenia or parvo sa aso, yung tawag sa mga pusa, yung panleukopenia, dun nagkaka-LBM sila. So, make sure ipa-vet sila agad pag hindi kaya sa bahay. So, yun yung dahilan ng mga LBM. So, base naman sa pagpapagamot naman sa kanila, ano ba ang gamot sa LBM? So, ang gamot sa LBM, base sa mga experience ko or nagawa ko na, ang gamot sa LBM, napakakulit naman itong pusa ko. Ang gamot sa LBM, sabi mo sa kanila Ice, si Ice pala, ang gamot sa LBM na binibigay namin is, base na rin sa experience ko for 3 years sa lahat ng doktor na nadaanan ko, is, una is ang LC Scar. LC Scar is, syrup yan siya. So, meron ding dosage, basahin nyo lang. Minsan, once a day, pero kung sobra yung LBM ng pusa, 2 times a day. So, ibibigay ko yung picture mo may LC Scar. Pangalawa is dextrose powder. So, ina-extract siya sa tubig na iniinom. Pag hindi na umiinom yung pusa nyo at saka wala na siyang lakas dahil sa pagtatain niya, i-force nyo siyang uminom sa syringe. I-mix nyo yung dextrose powder. It's either 1 teaspoon sa isang tabo or 1 liter, tapos yun yung ilagay nyo sa tubig. Itapon na rin nyo yung sobra sa tubig. Then, ipapalitan nyo na naman yung tubig. So, yun. Isa rin yun sa dahilan ng pag-LBM nila, yung maduming tubig pala. So, yun. LC Scar, tubig. So, pag hindi na kaya, mostly ang binibigay na antibiotic pag ganitong case is yung amoxicillin trihydrate. Pero hindi ko sinasabi na bigyan nyo ha. Kasi kailangan nyo magpa-vet niyan. So, sa amin, nung nagka-giardiasis yung pusa namin is pina-vet namin ka-LBM, walang gano'ng kumain. In-injectionan siya ng doktor ng vitamins. So, mga 20 ml din yun. Pero kung sa bahay lang kayo at wala talaga kayong pang vet, yun po yung nagawa namin na rin-recommend ng vet is yung LC Scar, dextrose powder, kailangan i-force. Then, sabaw ng manok, yun. Kung ayaw nyo naman kung gusto nyo ganado siya, so sabaw ng manok. Tapos, kung ayaw nyo talagang kumain, yung wet, lagyan nyo ng tubig na may dextrose powder, i-force nyo talaga siyang kumain. So, yung paraan ng pagpapakain, ganito lang. Huwag ganun ha. Huwag niyong igaganon yung pusa kasi ma-choke. Ganyan lang. Kunit, hawakan niyo dito. Tapos ganyan lang, yung level lang. Kasi ma-choke din sila. So, open na naman yung bunganga niya. Kung hindi niyo kaya, i-force niyo talagang open, mag-open naman yan. Hindi naman kayo kakagatin yan. Pag pusa niyo talaga yan. So, ano pa ba? Yung antibiotic, binibigay yun siya 2 times a day. Yung amoxicillin trihydrate kasi para yun sa gastrointestinal. Then, continue talaga yung hydration. Pag hindi na talaga kaya, kailangan talaga ipa-vet para lagyan siya ng IV line o yung dextrose na tinatawag natin. So, yun lang. So, maintain lang natin ang cleanliness para iwas sa sakit. So, yun. Especially yung mga paws na mga pusa natin, kailangan natin hugasan to, punasan. Kasi pag nagko-close sila or nagka-cover sila ng poops nila, madumi din yung kamay nila. So, yun. Importante yung tubig,
lalagyan ng tubig malinis, yung pagkain malinis, kasi mahal magpa-vet. So next video, gagawa tayo ng video regarding sa UTI. So that's it. Kaalaman ng bye-bye.